Bagamat imbitado, pinili pa rin ni Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi rin niya pinanood ang SONA ng Pangulo kahapon. Wala rin siyang balak basahin kahit ang buod o summary ng talumpati. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetene pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Samantala, binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang SONA dahil hindi umano nito natugunan ang mga matagal ng issue ng korupsyon. Ayon kay Congressman Duterte, dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, anuman ang apelyido o posisyon. Giit nito, hindi awa ang hinihingi ng publiko, kundi katotohanan, pananagutan at hustisya. Sinabi rin niya na hanggat hindi nasasagot ang mga tanong ukol sa flood control projects, PhilHealth at Maharlika Fund, mananatili umanong kulang ang mensahe ng Pangulo. Tinawag naman ni Senator Amy Marcos na panibagong budol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng investigasyon sa mga flood control project. Kinwestiyon din niya kung bakit mas mabilis umanong umaabante ang mga kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon kaysa sa mga kaalyado nito. Buwelta naman ng palasyo sa mga naging puna sa SONA ng Pangulo. Nananatili umano ang Pangulo sa nauna na niyang sinabi na wala itong kinikilalang sinuman sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Marami masyado agad judgmental. Kasi even before, sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nilang mga ebidensya, ay igagalang po natin. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.